dinagdagan natin ng box squirt sa ating mga grower para may madapuan man sila. Bago nating salubong na parehong purong homer. Okay, itong sa ating Noble Cage 2, pinalitan natin siya ng pares. Yung unang anak ni Gimpel, lumabas pa lang babae, so pinares muna natin dito sa ating Noble Cage 2. Pinahinga muna natin yung hen natin na yellow. Good morning kalapatids! Nandito tayo sa ating loob ngayon at sobrang busy. Tagal tayo hindi nakabisita, tapos may mga bago tayong pinagpares. Ipakita ko muna yung update at saka kung ano yung mga bagong inakay nila ngayong April. Tapos sa dulo, mag-share tayo kung paano tayo mag-breed or paano natin pakondisyonin hanggang sa pagpapaitlog ng ating mga kalapate. Silipin muna natin sila. Ayun na nga si Temi, mayroon ng isang itlog. Tsaka yung bago niyang pares, pinahinga muna natin si Lolita. Ang ating saddle, meron na rin silang isang pisa ngayon. Hindi na buo yung isa. Alright. Yung ating brown at puti, meron silang isang inakay. Ayan. Mukhang recessive ang kulay. Ang ating stencil 3 tsaka stencil 1, naglilimlim pa lang sila, may itlog. So, itong ating dom, ayan na yung kanilang YB, medyo malaki na. At yun, umat-umat na nga itong barako. I-next naman natin itong ating double cage at noble cage. May mga pinalitan daw kasi dito na pares at saka mga bagong pares eh. So, I think mga 3 weeks hindi ako nakapunta rito. So, yun nga, tingnan natin kung ano yung update. Tapos, tingnan na rin natin yung mga bago nilang mga anak. So, ito nga, sa Noble Cage, sa Double Cage 1. Yung anak ni Gimpel, pinapares na natin dito sa ating, pula. Ayan. Ito isa sa mga bago. Ito ating crested. Naglilimlim sila. Huwag na natin guluhin. Ang ating barless at saka ash gray. Na yun nga, parang nagbabago pa rin yung kulay niya hanggang ngayon. Parang nagiging siya red bar. Anyway, yung anak nila, ayan, nagkaroon ng bar. Tapos dahil nga yung tatay nila may bar, so kumuha yung bar sa tatay. Tapos yung nanay, yung isang kulay is red check. So yun. Tinitignan ko lang. So last month, itong ating white bar at saka brown shield na stencil, sila yung pinagpares ko ngayon. So ito, naglilimlim. Baka next week magpisa na to. Yan, isa lang ang kanilang itlog. First egg nila yan. So tignan natin kung ano maging resulta. So itong ating Borga na barako, pinaris ko rin sa Borga na hen. Yan. Ngayon ko pa lang sila pinagpapares. At yun, nagre-response naman ng maayos tong ating hen. Ayan pumapares naman. I think within this week magpapares na to. Kanina ko lang sila pinagsama rito. Pinahinga ko muna yung hen na kapares nitong ating Borga. So bagong pares to.
Yung ating whitetail at saka si Hitero, ayan, ito yung una nilang inakay, sinusubuan, ayun, naglilimlim ulit ng dalawa ngayon. Dalawa yan. Ayan, dalawa. Sipag na. Ayan. Ang ating white shield at saka recessive. Ito, yung kanilang gandang inakay. Isa lang kasi first time magpares. Ito mukhang recessive din tong lalabas na to. Yan. Nice. Ang ating grisel, sipag. Meron silang dalawang egg ngayon. Sige lang, limlim lang. Ang ating dom opal, sila yung napunta dito sa Noble Cage 2. So, ayan. Ayan yung isang anak nila. Yung Roybal at saka Taiwan natin, wala pang resulta. Okay lang yan. Yung recessive natin to, bago lang din to. So, ito nga. Bali, itong dilaw natin na bago, isa lang yung actually yung napisa sa kanila. Tapos pinaampon ko lang tong isang dilaw galing sa red and yellow din natin. So yan, sinusubuhan naman nila yung ampon, kaya good na yan, dito na muna siya. Bagong pares to sa ating grower cage. So may itlog na sila isa. Yung yellow white natin, meron silang dalawang itlog. Lilim-lim eh, huwag na natin guluhin. Pahinga muna si red bar at saka si brown. Pahinga muna sila. Etong ating mga YBs ngayon, yung iba pinasok na natin sa grower. Tapos yung isang ating pinaka-mature na nandito nasa taas. Yan. Yung hen natin na red white. Ayan. Pahinga muna siya. Lagay ko muna dito sa grower. Tapos yun yung isa niyang anak. Laki na rin. Tapos ayun yung panganay niyang anak dito sa atin. Yan. Barako. Ito yung ating mga ibon dito sa grower. Yung iba dito natin pinapahinga, pinapamature. Yan, kagaya nito ni Lolita. Pahinga muna siya sa pag-iitlog, dito muna siya. Ayan, ito yung anak niya na last. Tapos yun, mga nagpapares dito sa ating grower cage. Yan. Nice ba? So, ito nga, magbibigay tayo ng ating tip kung paano tayo nagbe-breed dito sa Pine Slope. Okay. Bali sa breeding tip, may bibigay ko lang sa inyo is tatlong clutch, pahinga na yung breeding. Ibig sabihin, limbawa, umitlog yung kalapate nyo ng isa, dalawa, tatlo. Sigurado yan pag dating ng apat or minsan nga tatlo, isa na lang yung pipisahin. So dito sa Pine Slope, ang ginagawa ko, pagdating ng tatlong clutch, pinapahinga ko na. Tapos yung barako, kukondisyon ko muna siya for 15 days bago ko siya parisan ng iba. Kagaya ng ginawa natin dito kaya no. Ito yung example ko na after 3 clutch, ihiwalay ko na yan. Papalitan ko ng bagong pares tong si barako natin. For example, yan, ito kasi pangalawang clutch nila. Isa lang yung nabuhay. Tapos yung pangatlo nila ngayon, dalawa itlog. Pag nabuhay yung dalawa, papahingayin na natin tong hen si Hitero. Papalitan ko siya ng pares. Pero, yun nga, 10 days, pag kikitain ko na sila dito sa double cage natin,
bago ko pagsamahin yung hen at saka cock. Tapos itong ating hen, pahinga siya for 3 months. Yun, para maganda yung kanilang quality ng egg. Ayan, tingnan nyo kung ano itsura nito. Ayan, no? Taba-taba. So, kahit pisain nila yan dalawa, ipapahinga ko na talaga to si hen. Ayan. Ganun yung pagbibreed ko. After 3 months, after 3 clutch, tigil na. Hiwalay, baklas, tapos palit ng hen, and then after 15 days pagkikitain natin sila, pagkikitain natin yung bagong pares ni whitetail. So ganun, para hindi na nalamog pareho yung hen at saka yung cock. Ito yung ating isa pang sample, si Aborga. Dinares ko rin dito sa bagong hen. So after 2 clutch lang, pinaghiwalay ko lang sila nung dati niyang pares. Tapos pinares ko dito sa ating bagong hen na bata pa. Ayan, nakawalay sila ngayon. After 10 or 15 days, doon ko sila pagsasamahin para nakondisyon sila pareho at saka ready na sila. Pareho silang gigil na gigil para sure na dalawa yung ilalabas na itlog at saka magpipisa ng dalawa. So ito rin yung sa ating noble cage 2 na cock, may kapares na yellow. Ayan, tingnan nyo, bata tong pinaris natin, anak to nung ni White Shield at saka ni Gimpel. So ready na siya to breed. Sasampulan natin kung maganda yung magiging quality ng anak nila. So ngayon pa lang, ayan, pinag-limit ko na sila. After 10 to 15 days ko sila pagsasamahin, yung para hindi na magbubugbogan. At saka nakondisyon na rin sila pareho. And kung magme-mate sila or magmi-meet na sila, ready na yung mga katawan nila na mag-itlog ng maayos. Ganyan ako magpares dito sa atin para walang nabubugbog, walang nabubulag, walang nakakalbo ng buhok. Yun. So ayoko silang persahin kasi nga pag na-stress sila hindi maganda yung quality ng itlog at saka ng mga YB. Sa supplement naman natin, ito yung mga binibigyan natin sa kanila. Ito, habang pinagpapares natin sila, binibigyan natin sila everyday ng calcium at saka vitamins. Tapos hinahaluan natin ng dinurog na dahon ng malunggay sa patokan nila at saka garlic oil. Yan, garlic oil. Tapos sa mga medyo may edad na, kagaya ni Whitetail, kasi si Whitetail may edad na eh, nilalagyan natin yung kanilang inumin for 10 to 15 days ng Brody. Yan, Brody. Kung sakali, tignan nyo na lang sa likod kung paano i-apply, ilagay sa inumin, kung gaano karami ilalagay. Makikita nyo may instruction sa likod. Yan lang yung binibigay natin sa kanila. Ngayon kung may mga sakit naman, yun, natural lang na yung binibigay ko sa kanilang gamot kung ano yung kailangan. Pero never pa ako nagkaroon ng sakit dito sa kulungan eh. Kasi nga lagi ko silang inaalalayan ng vitamins at saka probiotic. Yung probiotic tinigil ko na simula nung naglagay ako ng malunggay. Kasi malunggay, ang lakas niya para magpa-produce ng similya sa mga pares natin. Ayan. Tapos nagdagan pa nung calcium at saka nung vitamins. So, tsaka isa pang sikreto, pag magpapares kayo, lagyan nyo ng GMP3 yung patokan nyo, hindi basta breeder mix lang. Malakas magpakondisyon ng GMP3. Pero ang ratio nun siguro sa isang kutsara na patoka na breeder mix, kahit mga kalahati lang yung GMP3. Yun, malakas yun. Sobrang
effective yun sa lahat ng kalapate. Kahit anong kalapati pa yon. Pero alalay lang kasi nga sobrang lakas magpa-kondisyon ng GMP3, baka magkasakit naman sa puso kalapate nyo. Alalay lang talaga doon. So yun, so far yan lang yung ating mga binibigay. Okay naman yung mga kalapati natin. Okay, so ito na nga si Hitero Yellow. Pagka-itlog nyan, automatic, pag dalawa na itlog nila, continuous pa rin yung vitamins. Ito, tingnan niyo yung katawan niya habang naglilimlim. Ayan, diamond na diamond yan. So, taba niyan. So, ang meron lang yan is vitamins lang at saka calcium. Tapos yun nga, yung ating patoka, merong GMP3. Kaya hindi bumabagsak yung katawan nila habang naglilimlim. Pakita ko rin sa inyo si Whitetail kung gaano kalaki ng ano yan. Ayan o, tingnan nyo o. Taba niyan. Ito si Whitetail, tingnan nyo. Oh. Putok na putok oh. Yan. Kaya medyo may edad na to si Whitetail. I think mga nasa 15 years na to. Pero alaga nga siya sa vitamins at saka sa calcium. Then binibigyan din natin ng yun nga, ng malunggay powder at saka GMP3. Kahalo lagi yan sa ating pagkain. Tingnan yung katawan ha. Tingnan yung ano niya. Meron lang na isang kulay puti. Tapos 10 feather siya. So ating isang malupit na breeder dito. Ito yung anak niya. Yung last na napisa sa itlog niya, although isa lang, pero okay lang. Manang mano sa tatay. Yan. Meron tayo ng black and white. Oh, yan. Parang siya ng buluto ngayon eh. Pero first time to dito. Ito yung ating pares ni Whitetail ngayon. Si Pencil 3. Yan, tingnan nyo. Kakaitlog lang din pero putok na putok oh. Bilog na bilog. Diamond. Ganyan siya kataba ngayon. So, papahinga siya. Si Whitetail yung naglilim din. Ayan.